Ito yung talakayan sa core values na ginagamit namin sa mga activities ngayon na online. Recently, merong isang bagong batas na-approve. Ewan ko kung nabalitaan niyo na siguro. Tungkol sa pagbabalik daw ng GMRC sa public schools, yung Republic Act 114761. Yung iba kasi ang iniisip, lumabas yung batas kasi walang GMRC na tinuturo sa public schools ngayon. Hindi po totoo yun. Wala lang stand-alone subject na GMRC. Pero tanungin nyo, kayong mga nakikinig, mga teachers kayo kayo ba makakapagturo ng subject ninyo kung hindi kayo nag-handle ng GMRC sa school? Halimbawa, sa Manila, 50 estudyante kada kwarto. Para mapasunod mo yung attention ng mga yan, GMRC ka lang. Nag-observe nga ako sa isang high school ninyo Alam nyo, sa estimate ko, sa oras na ginugugol nyo sa pagtuturo halimbawa ng math, halos 40% GMRC ang pinagsasabi ng teacher. Kasi hinohold niya yung attention ng mga estudyante niya. Mahalaga to ngayon sa inyong magiging mga teacher broadcaster, no? Itong bagay na to. New development ito Actually, pag binasa mo yung batas, wala namang bago. Lahat ng alam na natin kung ano yung nasa Constitution, ano yung mga nasa ibang mga batas na dapat natin kino-consider pag pinag-uusapan yung GMRC. Ang bago lang dito, kung titingnan nyo, nakalagay dyan, no? Appropriating funds therefore. Ibig sabihin, sabi ng Kongreso, bibigyan ng pondo ito. But I don't think this year to, baka next school year pa, dahil gagawin pa yung budget this year. Siguro, ito yung magiging pagkakataon na magkakaroon ng mga workshops talaga ang DepEd. Workshop, sino makakasama sa mga workshops o sa mga studies o sa mga activities, no, yung tinatawag nating knowledge creation tungkol sa GMRC. Kinakailangan kasi makasama ninyong mga guro ang mga expert. Hindi ako. Hindi naman ako expert sa psychology, sa sociology. Kinakailangan makasama niyo 'yan. Ang aking observation as consultant ninyo sa DepEd, kulang pa tayo ng mga exposure sa mga experts para sa mga bagay na ito. Actually, bago lumabas yung batas na yan, at nung sinimulan ng Digital Rights Program 2 years ago pa, nagbigay na ng warning si Secretary Briones. Ang sabi niya, good manners and right conduct must always accompany information and communications technology. Alam niyo naman yung epekto ng social media ngayon sa ating mga learners. Kayong mga bagong teachers, marami sa inyo millennials. Marami sa inyo millennials, yung mga bago. O halos kayo millennials ngayon. Pero ang mga learners ninyo, hindi niya millennials yan. Z generation. Kung grabe yung millennials, mas grabe ang learners. Ngayon, yung Z generation. Kung wired kayo, doble wired sila ngayon. Kaya itong pandemic ay nagkaroon ng pagkakataon para ma-resolve natin ang ating mga educational gaps sa ating mga learners. At ito ay mararating lang natin through digital methods. Pero kinakailangan, wag nating makalimutan ang good manners and right conduct. Okay. Si Yusek Alain, nagbigay na ng ng welcome statement niya dito sa bagong batas na to. Mini-welcome natin yan kasi ngayon nabibigyan ng pansin na kinakailangan pala yung GMRC ay bigyan ng pansin talaga. Pero, sabi nga rito ni Sec Alain, no, babasahin ko, with this law and our nation's aspiration to guide our youth to the right path, we look forward to raising more Filipinos who are makadiyos, makatao, makakalikasan, and makabansa. Yan yung core values natin Ito yung aking tatalakayin o i-review sa inyo yung
para nang sa gano'n ay, kumbaga sa kwan, makita natin kung saan tayo nanggagaling at ano dapat ang ating pinaghuhugutan. Actually, alam niyo ba yung ating tinatawag na core values, yan din ang motto ng government. Nakalagay kasi yan dun sa Republic Act 8491. Itong batas na 'to, panahon pa ni President Ramos ito. Kita niyo yung national motto. Yung national motto, yun din yung, DepEd core values, eh. At hindi lang yan, sa DepEd, ito inabot na namin ito nila Yusek Alain. Meron palang department order si dating Secretary Armin Luistro. DepEd Order number 36/2113. Ang sabi niya, the meaning and message of our DepEd vision, mission, values should be carefully explained to all DepEd employees and key stakeholders. Alam niyo na nagsisimula akong mag-lecture sa inyo, no? Actually, alam niyo ba na ang mga nakinig na sa lecture na ito ay almost ang total ko mga 18,000 na sa DepEd. Mga teachers, principals, supervisors, superintendents, regional directors, at si Secretary Briones, dalawang beses niya na pinakinggan ito. Pati yung ating curriculum strand. At ito yung nakalagay doon sa department order actually, no? Nilinaw niya yung ating, ayan yung core values natin. Ito yung DepEd vision natin, no? Nakalagay din ito doon sa bagong batas sa GMRC. Hindi lang GMRC ang gustong ipaturo sa ating mga learners, kundi love of country. Nakalagay sa vision natin yan eh. Sa DepEd, sabi ng vision natin, we dream of Filipinos who passionately love their country. Hindi lang love their country, nilagyan pa ng adverb eh, passionately. Yun yung malaking problema. Hindi lang pwedeng simpleng love of country, kundi passionately pa. At ito, napansin nyo ba? Sa page 3 ng bago nyong passport, nandun yung motto ng government at yung DepEd core values. Bakit kaya nilagay yan? Bakit nilagay yung motto at DepEd core values na yan? Ano ba yung passport? Di ba yung passport universal ID yan? Pag may passport ka ng Pilipinas, ikaw ay Filipino. So, yun ay Filipino identity mo. Para bagang ang imahe na ito ng passport ay nagsasabi sa atin na yung core values, itong apat na ito ay part o bahagi ng ating pagiging Pilipino. Kasama yan ng ating identity. Kaya ang good manners and right conduct, no? Sana pag ito'y nababanggit nyo, ano man ang inyong ibino-broadcast, ano man ang subject matter, sigurado ko matatouch ito eh. You will always touch on good manners and right conduct. Kasi ano ito madalas ito ang pinakamagandang entry point para makuha mo ang attention ng mga bata o ng ating mga learners. Good manners, GMRC must be based on our core values. Pero saan ba galing yung core values na yan? Ito nililinaw ko ito kasi yung para mapalalim natin, mabigyan natin ng tunay na bigat ang ating core values. Ano ba yan? Inimbento ba yan? Nung panahon ni Ramos, nilagay sa batas? Kinuha ba yan sa hangin? O meron ba yung historical perspective na sinasabi natin na ito nga ang core values na minamahalaga natin o dapat i-promote ng DepEd o gawing motto ng government? Tignan natin. Alam nyo, sa ginawa kong ilang mga assemblies na, ilang mga training, workshop, etc., palagi ko tinatanong ito. Kasi yung core values na maka-Diyos, ginamit kong parang diyan ako nag-concentrate. Why? Ito yung pinakamataas na level ng value kapag ikaw ay isang tao na naniniwala sa Diyos.
Yan ang pinakamataas na value, maka-Diyos. Kaya dito ako nag-concentrate eh. Tinatanong ko to, sinong naisip ninyong bayani kapag binanggit ang pagiging maka-Diyos? Alam nyo ang resulta? Mga teacher, makinig kayo. Halos wala kayong maisagot eh. May mga sumasagot. Minsan na, eto totoo to hindi ako nabobola. Minsan ang sagot nila sa katanungang ito, siyempre si Gumbursa, ganyan, sino pa ba yung mga ano, may sumasagot na si San Lorenzo Ruiz, may sumasagot na si dating Presidente Aquino, may sumasagot pa nga si Cardinal Sin. Pag tinatanong ko ito. Pero, alam nyo, halos iilan lang, mabibilang siguro sa daliri ko ang sumagot ng ganito, na si Bonifacio ay related sa core value ng maka-Diyos. Sumulat si Bonifacio ng kartilya ng katipunan, ng Dekalogo. Ang Dekalogo ay parang rules ng katipunan. Number 1, sa Dekalogo niya, ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Si Bonifacio pa lang yan. Pakikita ko sa inyo, 4 na major heroes ng Pilipinas na lahat ay binansagang erehe nung panahon ng mga Kastila or mga non-believers o mga heretics. Sa kanilang mga sinulat, ipakikita ko sa inyo, they never abandon their faith in God. Ito, si Bonifacio, sa pangalawa ng kanyang Dekalogo, nilinaw niya pa nga eh. Parang nagbigay pa nga siya ng hierarchy. Pakatandaang lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya ring pag-ibig sa tinubuan at yan din ang pag-ibig sa kapwa. Si Bonifacio yan. Ito si Mabini. Sumulat din ng El Verdadero Decalogo. Parang 10 rules din yan eh. Marami kong tinanong na historians kung ito bang El Verdadero Decalogo ay reaction do sa Decalogo ni Mabini. Yung kay Mabini ba reaction dun kay Aguinaldo, kay Bonifacio. Alam niyo naman sa history, di ba? Nagkaroon ng paksyon yung kay Aguinaldo at saka kay Bonifacio. Si Mabini, nasa paksyon ni Aguinaldo. Ano siya, advisor siya. Hindi naman really kumampi siya. Pero dun siya namulat bilang isang revolusyonaryo. Number 1 sa kanya, una, ibigin mo ang Diyos at yung puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ito sa ika-4 niya, sinabi niya rin, no? Hierarchy of values. Ibigin mo ang iyong inang bayan, ikalawa sa Diyos, una ang Diyos, at sa iyong puri at higit sa iyong sarili. Sapagat siya ang nakaisa-isang paraisong pinaglagyan sa iyo ng Diyos sa buhay na ito. Si Jacinto, meron din siya. Meron siyang kartilya ng katipunan. Actually, ito yung nagustuhan ni Bonifacio. Kaya eventually, ito yung inadapt na rules ng katipunan. Kaya nabansagang manunulat ito si Jacinto. Kaya nabansagang siya ang brains of the katipunan. At number 1 sa kanya, kita mo, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan. Hindi siya gumamit ng term na Diyos pero gumamit siyang banal na kadahilanan. Ay kahoy na walang lilin, kundi damong makabandag. Doon sa number 3 ng kanyang kartilya, nandun na naman siya, no? Pinorelate na naman niya yung ating core values. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa. Ano yung pagkakawang gawa? Pagiging makatao, di ba? Ang pag-ibig sa kapwa, kapwa Pilipino, yan ay yung pagiging makabansa mo. At ang isukat ng bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katwiran. 3 na yan. Sino na? Si Bonifacio, Mabini, Jacinto. O eto ang pinakabastos. Hindi pa, sorry. Si Rizal pa muna. Si Rizal. Si Rizal, talagang diniklarang erehe to. Kaya nung namatay, hindi siya pinayagang ilibing sa sementeryo ng Katoliko. At marami pang taon bago siya nailipat sa tamang kilalalagyan ng kanyang mga labi. Ang sabi niya, I would do first, ito letter niya isang letter niya kay Dr. Blumentritt na kaibigan niya. I would do first what I have done. It was the duty of any man, and God might ask
Why I had not fought evil and injustice when I saw them. Takot siya sa Diyos. Takot si Rizal sa Diyos. Actually, nung nandun kami sa dapitan nila Yusek Alain, nagpakwento kami ng konti ron eh. Nung nandun si Rizal, si Dr. Rizal, ano yan eh, regular na nagsisimba doon sa simbahan doon at nakaibigan niya, yung Jesuit na pari doon. Ito pa yung sinulat niya no, sa Women of Manolos. Ang sabi niya, men are born equal, naked, and without change. They were not created by God or by God to be enslaved. Neither were they endowed with intelligence in order to be misled, not adorned with reason to be fooled by others. It is not pride to refuse to worship a fellow man, to enlighten the mind, and to reason out everything. So naniniwala siya na, alam mo, mga God's creation tayo eh. Kaya dapat walang nangaapi sa ating hanay. Ito yung pinakabastos, si Marcellus del Pilar. Bakit pinakabastos si MS del Pilar sa mga naging heroes? Pinaglaruan niya yung mga dasal ng Katoliko. Bibigyan ko na lang kayo ng example. Yung Aba Ginoong Maria. Di ba yung Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ginawang ganito ni Marcelo yan eh. Aba Ginoong Barya, napupuno ka ng alkansya. Galit na galit yung mga praile noon. Kaya inano siya, diniklara siyang heretic talaga, no? Taga Bulacan yan eh. Pero alam niyo ba, sumulat siya ng may mga sinulat siya. Ang isa ay yung kadakilaan ng Diyos. Kadakilaan ng Diyos. Okay, ito basahin ko yung quotation, yung kino-quote niya yung Diyos para mo narinig si Eddie Villanueva. Sukat na mahalin ang kapwa-tao, alang-alang mang lamang sa pagmamahal mo sa lahat. Mahalin mo ang nilikha ko, mahalin mo ang minamahal ko, at bukas makalaway, may tanging ligaya pang pilit na tatamin mo. Ito pa, tignan mo yung sinulat niya. Yan ay sukat mo ng mababanaagan na nasang irog, di ba? Parang si El Shaddai naman. Ang kadakilaan ng Diyos, di nililingat sandali man sa pagkalinga sa atin. Dakila sa karunungan at dakila sa pag-ibig, sa pagmamahal at pagpapalagay sa kanyang mga anak dito sa lupa. At pantas man o mangmang, mayaman man at dukha, ay walang mawawaglit sa mairog at lubos niyang paglingap. So ilan? 4 na yan. 4 na main heroes natin. 4 nga ba? O 5? Anyway, Bonifacio, Mabini, Jacinto, Rizal, Marcelo at del Pilar. 5 pala. Major. Lahat yan halos diniklarang erehe ng mga praile ng mga panahon na yon. And yet, they never abandoned their faith in God. Anong proof? Sa mga sinulat nila. Nasa kasaysayan yan. So may pinagbabatayan yung pinakamataas na antas na DepEd core values natin na naging matangkad nitong pandemic at meron tayong naging kilusan o movement o programa dito sa DepEd, tinawag nating bayanihan, sama-samang pagkilos laban sa COVID-19. At anong naging matingkad na core value natin dito ngayong pandemic? Yung pagiging makadiyos. It is a value based on belief in supreme being, on belief in God who is on the side of good, and on belief that man and all things are God's creation. Ito ang pinaka-importante sa atin. The main source of lakas ng loob. And of course, our motivation for non-violence. Ang daming galit sa sitwasyon. Hindi nabigyan ng ayuda, ganyan, mga maling impormasyon, hindi agad mabigyan ng attention. Pero yung ating pagiging makadiyos, ang palaging binabalikan natin ng lakas ng loob at ng ating non-violence. At itong naging takbuhan, naging sandigan ng ating mga kababayan, at hindi ito naging para sa ating mga Kristiyano lang. Maging yung ating mga kapatid na Muslim, ito rin ang kanilang pinapanindigan ng lakas ng loob nitong panahon ng pandemic.
Ito yung isang palagi kong pinagdidiinan sa ngayon. Ang core value natin na makadiyos sa DepEd ay inclusive. Hindi yan exclusive sa Kristiyano, hindi yan exclusive sa Muslim o ano pa mang relihiyon. Ang ating makadiyos ay simpleng paniniwala at sa paggabay ng isang makapangyarihang Diyos. At yung ating concept o yung ating value na makatao, actually, dahil nga sa paniwala natin na God created tayo, it springs from belief in God who created man and all things around him. At dahil gawa tayo lahat ng Diyos, equal rights among men or kapwa Pilipino. Ito yung pinaka-rational ng dapat ng ating demokrasya sa Pilipinas. Equal rights and recognition of the differences, and it is our greatest motivation for peaceful change. Ano ang palagi nating pinag-aawayan sa bayan? Equitable distribution of the country's wealth. At ang isang matingkad pa, lalong-lalo na itong pagkilos ng ating mga barangay at ng ating mga frontliners, yung pagiging mga tao. Dito, kayong mga teachers, hindi naman kayo inatasan na gumawa ng relief operations para sa ating mga kababayan nitong pandemic. Pero alam nyo ba, dahil siguro sa pagiging makatao ng hanay sa DepEd, ang daming mga teachers and schools and divisions ang nag-conduct from their own resources, ay kahit papaano nagsisimula, lalong-lalo na nagsisimula yung pandemic, ang daming nagbigay ng mga ayuda sa kanilang mga communities. At ang sistemang barangay sa bansa ang naging matingkad na pagsasabuhay ng pakikipagkapwa Pilipino. Alam nyo, kahit na marami tayong reklamo sa barangay, in general, kung wala ang mga barangay, hindi makakapagpatupad ng quarantine dito sa pandemic na ito. Yun lang, sa totoo lang. At siyempre, pag pinag-usapan mo yung pagiging makabansa, wala nang hihigit pa sa ating mga frontliners ngayong pandemic. Ang daming namatay sa kanila. Dito sa mga kababayan nating frontliner, lalong-lalo na nung nag-uumpisa na wala pa silang masyadong protection at wala silang kaalam-alam dito sa coronavirus na ito. Pero sumuong sila sa kahit na very dangerous situation para sa kanilang bansa. Ang ating mga frontliner, ang ating mga learners, alam nyo, nagpakita rin ng pagiging makabansa. Paano? Itong mga litratong ito, inipon ko to Galing ito sa social media, sa internet. Pinopost ito ng ating mga learners. Kita nyo, mga messages yan para sa ating mga frontliners. Hindi ba ito pagpapakita ng core value ng mga bansa? Ito yung mga dapat nating tayo kasi sa DepEd, kinakailangan kasi ito yung mga, alam naman natin yung problema ng lipunan. Alam naman natin lahat yan, no? Hindi naman tayo bobo para hindi alam yan. Pero pag kasi sa DepEd, ang ano natin kasi is more on the, pinapalaki natin yung positive side, no? At ito yung mga pinakikita natin. Yung ating core value na makakalikasan, actually, it also springs from believing God who created man and all things around him. It is a needed value to strengthen the resolve to address climate change. At siyempre, yung ating protection ng country's environment and natural resources. Pero alam nyo, ang tunay na makakalikasan, actually, ang pinakabuod niyan ay respect for life. Respect for life. Kaya kung sa Amerika, meron silang Black Lives Matter, dito sa atin, all lives matter. Ito mga litrato ito ng ating mga waste management personnel na gumawa na rin ng ibang mga trabaho ng panahon ng pandemic. Pinagpatuloy nila ang kanilang mga trabaho. Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting framework for discussing Filipino values and nationalism and democracy. Kasi doon sa batas ng GMRC, nakalagay rin ito Kailangan daw ituro yung nationalism at saka mga democratic values.
pakikita ko sa inyo na kinakailangan ikonekta yung ating core values dito sa diskusyon ng nasyonalismo at demokrasya. Umpisa tayo rito, no? Pag kasi pinag-usapan natin yung bansa, ini-imagine natin na yung mga mamamayan ay nagkakaisa para sa bansang yon. Hindi mabubuo ang bansa kung walang pagkakaisa. So, ginagamit ko itong figure na to. It's an atom, di ba? Meron niyang nucleus. At may mga umiikot dyan. Actually, sa physics, mga electron yan, umiikot yan. Pero dito, ginamit ko na yung mga umiikot ay mga Filipino na may kanya-kanyang Filipino identity o mga kapwa Filipino. At pag yung mga yan ay nagsasama sa isang komunidad, ang iniikutan nila ay nagkakaisang paninindigan o kalooban na binubuo ng ating core values, nagiging ano sila? Nagiging tunay na building blocks ng bansang Pilipinas. Kaya palaging marami nagsasabi, wala, ganyan, tayo mga Pilipino, watak-watak, ganyan-ganyan. Alam nyo, kaya natin nasasabi yun kasi hindi natin nakikita o hindi natin naipapaliwanag o hindi natin nanamnam. Nasa loob pala natin, mula sa kasaysayan, may mga core values na naipunda na hindi natin isinasabuhay. Kung isasabuhay lang naman natin, kahit na sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba ng paniwala, pagkakaiba-iba halimbawa ng politika, ay meron din patin tayo ng pagkakaisa pagdating sa mga bagay na yon. Bigyan ko kayo ng review. Ito yung ating mga values, maka-Diyos, makabansa, makatao. Itong mga values na ito, meron niyang katapat na mga pamantayan. Tayo sa DepEd, ang hilig natin sa mga pamantayan. Sa mga pamantayan, no? Palagi nating these are the things that we call measurable, di ba? Pag meron tayong mga training, palagi nating we try to measure what was the result or effect of the training among the trainees, di ba? Meron tayong mga follow-up efforts to measure. Ganun din sa mga learners, no? We try our best to measure paano nagiging effective tayo. So I'm sure dito sa program ninyo, ang teacher broadcasting, I'm sure ngayon pa lang pinag-iisipan ng ating mga kasamahan paano mag-gauge ang success ninyo. At sa aking paniwala sa ngayon, ano, dahil wala namang expert sa mga methodology nitong pandemic, kayong magiging teacher broadcaster ay magiging para kayong mga guinea pigs, kayo ang magsisimula . At dapat din, kung ako halimbawa ang magde-design ng mga workshop uli, to assess i-evaluate ito for future reprogramming at saka sa pag-create ng mga bagong learning materials, dapat kayo ay maging kasama dyan. Kaya very conscious kayo dapat sa bagay na to, no? Yung inyong mga sasabihin, inyong mga ipapakita, later on magkakaroon ng effectivity yan at i-measure natin yan. Halimbawa, sa maka-Diyos, meron ba naging pagkilala sa Diyos at sa gawa niya? Ibig sabihin nakikita ba sa mga ikinikilos ng inyong mga pinagsalitaan? Sa pagiging makabansa nila, meron bang pagtatangi sa bayan at sa batas? No? Yung bansa kasi, yung makabansa, yung bansa dyan, bansang Pilipinas yan. Tinanong ko yan bakit bansa hindi bayan? Yung pala, nung ginawa yung batas, nung kay Ramos, yung bansa, dinefine nila yung bayan na may constitution. Ibig sabihin, constitutional yung bayan. Kaya dapat, pag sinasabi mo yung pinopromote mo yung core value na yan, meron niyang pagtatangi sa batas. Yung pagiging makatao, siyempre, pagpapahalaga sa kapwa. Ano yung kapwa? Kapwa, di ba? Merong shared identity. Ano yung shared identity? Yung core values. So tayo sa DepEd, meron tayong core values na pinopromote. Di ba yung mga corporation, may kanya-kanyang values yan . Halimbawa, isang corporation, ang kanyang core value is excellence, di ba? Honesty. Yun yung pinopromote niya sa kanyang mga workers, sa kanyang mga employees. Pero tayo sa DepEd, ang pinoproblema kasi natin, kalawakan ng mga mag-aaral, kalawakan ng bayan. No, sinusunod natin
yung motto ng government at kinakailangan yung ating kapwa ay kapwa Pilipino. Lahat, walang itinatangi, walang pinupwera. So yung makakalikasan, paggalang at paglingap sa buhay. Ngayon, kaya pag dinidiscuss ito, may imagine nyo yung ating mga core values ay related, no, sa demokrasya. At wala naman generic na democracy eh. Bawat bayan, meron silang particularization ng democracy. Nakikita ko sa inyo, halimbawa rito sa bayan natin, sa Pilipinas, ano ang mga nire-resolve ng ating democratic system? Ano yung mga consistent o palaging mga problema sa lipunan na tinatalakay palagi ng Kongreso, sa kalye, sa media, o sa mga opinion writers? Ano yung mga issue na ito palagi? Karapatang pantao at tungkuling panlipunan. Madalas nagko-conflict yung dalawang yan eh. Kasi yung karapatang pantao, individual yan eh. Individual. Pag kine-claim natin yan, may human right, di ba? Alam nyo, very sensitive sa akin itong human right issue. Alam nyo po, si Kaleni ay isang human right violation victim. Wag niyo nang itanong kung bakit. Basta, kaya sa akin, ramdam ko yan. Pero, nare-realize ko rin na meron tungkuling panlipunan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng ilimit ko yung sarili ko doon. Maring binviolate yung human right ko dahil may ginawa ako ng mga unang panahon. Pero dapat, i-recognize ko rin yung aking tungkuling pangkalahatan, panglipunan. Yan yung palaging nire-resolve. Hanggang ngayon, no? Alam niyo naman yan. Nakikita niyo yun sa mga balita at sa mga diskusyon. Ito pa, yung karapatan sa pagbabago at pagpapairal ng batas. Hindi ba? Hindi naman perfect ang ating pamahalaan. Hindi perfect ang ating mga batas. Ang Constitution nga, ang daming gustong baguhin eh. Iba't ibang grupo, iba't ibang mungkahi. Di ba? Pero, dapat yan, gagawin yan sa according to the rules or according to, di ba, kailangan yan, merong rule of law, pagpapairal ng batas. Kaya ito rin yung mga palaging nagko-conflict, gustong baguhin, pero dapat susundin mo yung batas sa alam nyo, yung masang Pilipino, minsan naiinip, lalo ngayon, pandemic, naiinip sila, ating mga learners, mga magulang, naiinip sila. At dahil mabagal yung ating demokrasyang Pilipino. Pero hindi ibig sabihin niyan mali ang ating demokrasya. Mali. Ibig sabihin niyan, hindi pa rin natin nagaganap bawat isa sa atin, hindi lamang ng mga nasa gobyerno, kundi tayong mga mamayan, para tunay na nagkakaisa ng demokrasyang Pilipino, ay dapat na napapaandar natin mula sa pamilya, sa concept pa lang, sa pagpapatupad sa barangay, pataas hanggang sa national government. Ito ang palaging malaking away din. Ang pag-aaring pribado at pag-aaring pambayan, di ba? Alam niyo naman yan eh. Ang pinakamalalaking korupsyon dito sa ating bayan, yung mga pribado, kinukuha yung mga pambayan, di ba? At pag misa naman, yung mga supposed to be caretaker ng pambayan, sinasakot yung pribado. Kaya ano yan eh, parang palaging merong conflict. Pero dapat yan nire-resolve sa batas at meron tayong demokrasya dapat na magre-resolve niyan. So, ano yung ating pinaka-sentro o pinaka-rules of the game? Values. Ito yung para kahit na medyo nagsasampalan na tayo sa banda sa dito, pero dapat nagkakaisa tayo sa values ng yan. Para nang sa ganon, ang karahasan o violence sa lipunan ay mapigilan. Ito pa, yung nasyonalismo. Wala namang generic na nationalism. Wala. Wala po. Ang nationalism, ang Filipino nationalism,
is the overall expression of national interest founded on Filipino core values. Bakit founded on Filipino core values? Alam niyo po ba, sa official definition ng national interest, ang nasa itaas ng national interest natin, official po ito ng ating republika, ay ating beliefs and values. Yan dapat ang unang-unang dinidepensahan ng ating bansa. Ito yung generic na definition ng national interest. Ginamit ko itong kay Vernon Van Dyke ng Stanford University. Ito yung generic. The values, desires, and interests which states seek to protect or achieve in relation to each other. Desires on the part of sovereign state. Values. Anong values? Alam ka naman American values. Alam ka naman Chinese values. Di ba? Dapat Filipino values. Anong desires and interests? Kanino? Sa atin dapat. Di ba? Sa atin. Ganun dapat kalinaw yon. Yung Filipino interest natin, sa atin yun. Hindi tayo nagpapadikta kanino man dapat. May isa pang meron pang isang konsepto na ito na lang yung last, yung konsepto ng diwang Pilipino. Ito kasing diwa, maraming mga writers, mamaya papakita ko sa inyo kung ilang yung mga writers na paboritong writers, kung paano diniscuss tong diwa. Ito daw diwa na ito ay nagsimula pa noong panahon ng wala pa mga Kastila rito. May mga diwa na, yung mga naninirahan dito. Diwa ng pagkakaisa. Nagsimula yan sa diwa ng parang pambarangay. Alam niyo naman yan, yung ating pinaka-basic unit of communities noon na parang semblance ng governance ng mga panahon na yon. Wala pang Pilipinas, wala pang concept ng bansang Pilipinas noong mga panahon na yon. Pero halimbawa si Danda Hocano, UP to, no? Isa sa favorite writer ko. Sumulat siya ng isang libro, Filipino Value System. Sabi niya, the notion of diwa is based on the belief that human existence is a configuration of a harmonious relationship between the physical and the spiritual essence of being human. So yung diwa rito ay kinokonekta niya rin sa core value na maka-Diyos. Although hindi niya sinasabi na Diyos, no? Pero spiritual. Ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasaloob, ay dumarating yan sa punto na nasa parang spiritual level na yan. Tignan natin na ito daw ay naka-apekto maging sa ating mga heroes noon. Ito, isa pang writer, no? Taga-UP rin to si Kadoming, si Domingo Landicho. Meron siyang libro, Diskurso sa Pilipinismo. Sinabi niya, nang humarap si Lapu-Lapu kay Magallanes, kay Magellan, isang likas na malay sa diwa ng laya ang naging batayang lakas ng mga katutubo sa pagharap sa isang puting dayong nais nang sila'y sakupin. Di ba lumaban sila sa mga Kastila? Wala pa naman silang konsepto ng bansang Pilipinas noon. Tignan niyo yung history. Pinagtatanggol lang ni Lapu-Lapu yung turf niya. Actually, medyo nagkakaano pa nga. May conflict sila ng ibang mga leader doon. Pero si Lapu-Lapu ang naging example natin sa history na talagang nakipaglaban kasi napatay niya si Magallanes, no? Si Magellan. Ang sabi pa ni Doming, mula sa kasaysayang iyon, isisilang ang kamalayang bayan, ang inang lupa ay nagiging inang bayan. Kailan ba nagkaroon ng concept na ng bayang Pilipinas? Siyempre, nung nagkakaroon ng consciousness ng mga Pilipino, na gusto nila magsarili. At ito ay nagsimula na nung sa unang-una dun sa propaganda movement natin or even beyond, no? Kasi yung mga ipinanganak na Kastila rito, yung mga tinatawag na insulares, ay nakakaisip na rin na bansang Pilipinas pala. Kaya dapat co-equal na sila ng mga insulares o yung mga ipinanganak sa Spain noong panahon na yun. Pero mga Kastila pa yon. Pero yung mga Pilipino, talagang namumulat sila ng propaganda movement, no? Tapos nung eventually nung na-realize nila na hindi sila basta-basta gagawing kapantay ng bansang Espanya, kaya talagang gusto nila talagang lubusang humiwalay.
At doon talaga naging matigas ang pagbubuo ng bansang Pilipinas. Ito ginagamit ko madalas din kasi binanggit din ni Doming Landicho to. Natatandaan niyo na yung libro yung epic, yung Florante at Laura ni Balagtas. Ginagamit ko palagi ito kasi may pwedeng magandang aral ito sa pagkakaisa. Ipinakita ni Balagtas ang tunay na diwa ng kapatiran. Diwa, no? Ibig sabihin, ito na naman, diwa. Wala pa silang consciousness ng bayan noon. Pero diwa. May dalawa kasing karakter dito, si Aladdin at si Florante. Si Florante, Kristiyano, si Aladdin ay Muslim. Iniligtas ni Aladdin si Florante sa isang leon, no? Sa isang leon. Kaya para silang naging parang brother sila. Ito yung biro mo, no? Parang nung 1838 pa yan, ha? 1838. May mga ganyang message niya na dapat, nawala sa ating consciousness yan. Hanggat sa yung mga kapatid nating Muslim ay na-alienate pa. They were alienated, no? Kaya nga, may mga nagbalak sa kanila na humiwalay sa Pilipinas. Natatandaan nyo? Kaya nga may nagkaroon ng konting hidwaan, no? Ito pa yung sinulat ni Landicho na gusto ko. Ang kilusang pagpapalaya ng katipunan ni Bonifacio ay hindi sosyal at politikal na pagbabangon lamang. Manapa, ito ay isang pagbabangong kumukuha ng lakas sa espiritual na bukal ng kultura at kamalayang bayan. Ito na naman, no? Pinapasok nila yung something spiritual. Wala akong ma-connecta rito, kundi rin sa pinagbabalikan ko yung dekalogo niya ni Bonifacio. Ano ba yung unang-una? Number 1 sa dekalogo niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, pinagkukunan din nila ng lakas ng loob. Mga hawak nila nun na mga armas laban sa mga Kastila, ano lang. Karamihan din mga itak lang at mga sibat. Nagawa sa kawayan. O kailan lang sila nagkaroon ng baril nung nakabili sila ng ilang baril galing sa labas, no? So meron na silang diwa. Itong diwang ito, ang dapat na buuin natin sa ating mga sarili. Parang without thinking na yan Pag nagsalita ka, halimbawa ikaw, teacher broadcaster, magsasalita ka, hindi mo na kinakailangan tinatalakay itong mga core values na ito. Meron ka ng isang diwa na kumakatawan sa mga core values na to na para bagang ang motivation na ito ay natural nang lalabas sa iyo. So, ang Diwang Pilipino represents the internalized ideals of the conscious Filipinos at the level of faith and spirituality. So, siguro ito yung dapat nating ma-achieve, no? Kasi yung ibang mga conflicts, mga issues na kinakaharap natin sa lipunang Pilipino ay hindi kaagad-agad na mareresolba. Ngunit kung meron tayong lahat ng diwa na ito na binubuo ng ating mga pinagkaisang core values na nagmula pa sa kasaysayan ng ating mga bayani, ay siguro naman dapat maging matibay ang ating paninindigan at ang ating buong loob na pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga learners at para na rin sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ito si Kaleni muli. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon pa, ay sana, no? Kasi gusto ko rin makasama kayo sa mga further discussions on good manners and right conduct at ang ating mga core values.